What's up mga brother? Welcome to another video of me sharing my car rental journey ngayong 2025. So noong nakaraan nga pinag-usapan na natin kung paano mag-start ng car rental business at magkano ba yung mga kinita ko for the past few weeks at paano ko nga ba na-survive yung mga challenges dun sa negosyo ko, which is ito, yung car rental business. At pinag-usapan na din natin no, yung paano magkaroon ng tie-up partnership sa mga interesado dyan, ng mga nag-comment. Pwede nyo balikan yung video na yon para malaman nyo. And at the same time, we discussed din noong nakaraan yung importance ng pagkakaroon ng mga documents. At yung iba, marami nagtatanong at interesado malaman kung ano nga ba yung agreement para maprotektahan yung sarili nyo at yung negosyo nyo. Panoorin nyo lang yung video at ililink ko din sa baba yung mga sagot sa katanungan nyo. So for this video, no, naisip ko lang gumawa ng... Kasi daming matanong sa akin sa comment section. Ang ginawa ko, kinonsolidate ko at pag-usapan natin yung mga tanong na yun at sasagutin ko na din. So pag-usapan natin mga frequently asked questions about car rental business. So wala nang patumpik-tumpik pa mga brother. Let's dive into this topic. At meron pala akong surprise announcement sa dulo ng video. Kaya kung interesado kang malaman yun, tapusin mo lang to hanggang dulo. And if hindi ka pa naka-follow sa YouTube channel ko, my name is Brother Lino. I do create content. I do real estate business. I have car rental business. And I'm also a content creator. So if you like this kind of video, please give me a follow, like, and share this video para naman matulungan nyo ako sa pagbibigay ng mga input and tips and information ko about this car rental business journey na pinagdadaanan ko right now. So at the end of the day, kaya ako lang din ginagawa tong video na ito. Just so i-document at ma-share din sa mga taong gusto rin mag-umpisa ng ganitong klaseng negosyo. Well, let's go. Pag-usapan na natin yung mga FAQs about car rental business. So, nung nakaraan ito, yung mga tanong dito, no? Magkano ba yung puhunan para magsimula ng car rental business? Ako, ang sagot ko dyan, depende sa approach na gagawin mo. Gagaya nga ng unang video na ginawa ko. You can start with your own car or second-hand car, or you can opt to get a model unit, which is yung latest, no? Just so, ganito lang naman yan eh. Parang pag kumuha ka ng bagong sasakyan, mas less yung maintenance, mas less yung hassle kasi bago pa, may insurance. And kapag naman second hand, syempre yun yung risk na kailangan mong i-manage. Ang pros naman sa second hand, konti lang ilalabas mo probably. At sa brand new naman, no, depende kung magkano ilalabas mo kasi pwede mong i-amort yun for 5 years, mag-down ka lang, or pwede mong bayaran ng cash. At the end of the day, walang specific price kung magkano. Ang tip lang dito is dapat meron kang sasakyan na ipaparenta. Number 2 question na palaging tinatanong sa akin, kailangan ba ng business permit agad? Case-to-case basis yan, but in terms of my journey, no, sa pinagdaanan ko, masasabi ko na dapat meron ka agad permit. Why? Kasi yung iba sasabihin, hassle eh, no? Hassle naman yan. Permits pa. Pwede ko namang iparenta agad yung sasakyan ko. Well, if that's what you think, no? Gawin nyo na lang. Pero for me, sa lahat na nanonood, I can really suggest na magkaroon muna ng permits because kapag meron ng permits, safe yung business mo, naka-registered siya at the same time kapag may mangyaring masama or anything, protected ka ng law ng Philippines. So, it is not about just you getting permits, it's about you protecting your business, the same time making it legitimate. Kasi iba din talaga pagka DTI registered ka. No? So yun, ayun yung thoughts ko doon. Number 3 question na palaging tinatanong sa akin, paano ba makahanap ng clients? Well, sa lahat naman ng negosyo, mag-uumpisa yan sa mga kakilala, kamag-anak, kaibigan. Pwede kang mag-start sa ganon. Tapos, since online naman tayo, pwede ka na rin mag-post sa mga group chats nyo, sa mga FB groups nyo, dyan sa village nyo, sa lugar na tinitirhan nyo. Just so, magkaroon ka ng free flow of marketing para nakikita nila na meron kang car rental business. So, kumbaga i-market mo yan ng i-market. Libre lang naman yan, mapa-online or kahit saan, para makakuha ka ng client. And na-notice ko, sa ganitong klaseng business, kapag nakakuha ka na ng client, usually sila din yung mag-rent ulit eh. Kumbaga, kapag meron kang kliyente, dapat i-serve mo sila ng tama para sa'yo din sila babalik. So, ayun din yung tip ko dun. Ayun, mag-build ka ng trust by giving smooth service, no, valuable service. So, build mo yung trust and connection doon. And nagkakaroon din ng referral din kasi kapag maganda yung unit mo, maayos yung unit mo, maayos ka na itungo sa kanila. So, maganda rin. The end of the day, manghingi ka rin ng review. At pwede mo rin idagdag yung FB ads. So, right now, I do FB ads. Papakita ko na din dito kung paano ba yung nangyayari, no? Pero, imagine nyo na lang naman, sa pag-run ng FB ads, maraming nagme-message sa inyong inquiries. So, parang, ito, paid naman to.
Pero maliit lang naman yung budget just so magkaroon lang din kayo ng another source of client kasi hindi naman araw-araw laging may nagre-renta, di ba? So, yun lang. Number 4, paano kapag merong sumira ng sasakyan mo or nakadisgrasya ng sasakyan mo? Paano yung agreement nun? Yun, dito pumapasok yung importance ng car rental agreement, no? Kung hindi nyo pa napapanood, diniscuss ko na yun sa last video ko, hanapin nyo na lang dyan. So, yung car rental agreement, ayun yung kasulatan na papapirmahan nyo yun sa renter nyo, no? Sa pag may nangyaring masama doon, pwede nyo ilagay doon na sila yung magbabayad noon. At the same time, kapag nasa kasa yun, sila yung magbabayad ng per day, sila yung gastos ng damage. Kasi if not, pwede mo silang kasuhan. Siyempre, simply because you're under of the law of the Philippines kung DTI registered ka. So, nagwo-work yun palagi, yung car rental business agreement tsaka yung DTI permits mo. Kaya, mas maganda talaga na may permits ka. The same time, mas maganda rin na may car rental agreement ka. Hindi lang yung basta-basta papahiram mo, tapos pagdating sa'yo may gas-gas, anong habol mo doon, di ba? So, importante talaga na mayroong kasulatan. At hindi lang kasulatan, no, importante rin yung GPS tracker mo. Ako, may gamit din naman ako noon, pero wag na wag niyong ipapaalam kay client na meron kayong ganun. Siyempre, for your own protection din. Car rental agreement tsaka yung GPS tracker para ma-monitor mo palagi yung sasakyan mo, kung saan ba dinadala. Dari sinabi, pupunta lang ng Rizal pero nakita mo nasa Baguio na medyo red flag na yun. So doon mo rin mag-gauge kung ayos yung client. Kamusta ang kitaan sa car rental? No? So, kitaan sa car rental business nung December sobrang lakas. No? Parang kahit hindi kami nag-ads or whatsoever. Maraming client, maraming nagme-message. I guess it's seasonal, lalo na kapag may mga travel time, ganyan. Gaya ngayon, mag-Valentine's, baka lumakas ulit. Or pag nagkaroon ng summer na, no, kasi vacation na, no. Siguro it's seasonal, pero okay naman ang kitaan sa car rental business. So, ito yung sample nun, nung ginagamit ko na Excel. I-screenshot ko na lang dito para makita nyo yung ginagamit ko na Excel kung magkano yung kinita ko last month. So, okay na din, not bad na din, no. Kaysa naman nakastock lang yung sasakyan mo. Pero ito, di ba, pag meron kang gantong negosyo, may chance ka na kumita at depende sa effort mo at sa marketing at strategy mo kung paano mo pa to mapapalago. So that's why I'm sharing this year kasi kakaumpisa ko pa lang. Ito number 7, may tips ka ba para sa mga gustong magsimula? O ito yung mga madalas na tinatanong din sa akin. No? I guess, start with what you have. Kung meron ka ng sasakyan at okay na naman sa'yo na kahit personal mo yan, ipaparenta mo, di mo masyado ginagamit. Pwede mo na yun umpisahan agad as long as meron ka ng permits at meron ka ng GPS tracker. Diba? So, pwede ka na mag-start dyan. Tsaka palagi mo tandaan na huwag kang matakot mag-umpisa. Kaya gusto mo talagang mag-umpisa nito pero may doubts ka, no? Umpisahan mo lang, no? At aralin mo din yung mga bagay na matututunan mo along the way. Kasi gusto mo talaga tong ginagawa na to. Kung gusto mo talaga magnegosyo, di ba? You have to learn from the risks and challenges na pinagdadaanan mo. And tip ko din na build good relationship with your client, no? Hindi lang basta nag-deliver ka ng sasakyan or kinuha nila yung sasakyan. Minsan kailangan din ng human connection, no? Tanungin mo din, kamusta sila? Saan ba yung province sila? Anong pinagkakaabalahan nila? Yung mga ganong small na bagay ba, no? Small na bagay siya pero it adds on relationship. Para next na kailanganin ulit nila ng sasakyan, ikaw agad yung maalala nila. So ito na mga brother, important announcement ko since ang dami talaga nag-message sa akin sa Facebook page ko, meron pa sa Instagram, dito sa YouTube, may mga comments din. TikTok na lang talaga yung kulang no? Pero yan, naisipan ko lang na kung gusto nyo lang no, gumawa tayo ng FB group for may subscribers, may followers, just so magkaroon tayo ng ng group or community kung saan pwede tayo magtulungan. So, hindi ko pa nagagawa yung FB group. So, sabihan nyo kung gusto nyo gumawa ako at invite ko kayo doon para sama-sama tayong matuto sa journey na to at the same time magkaroon tayo ng support system. So ano bang magiging objective ng FB group natin kung sakali na gustuhin man natin mag-create, di ba? Number 1, magtulungan sa negosyo, no? Kasi madami akong nakikita mga car-rental business groups na puro labanan sa negosyo. Yung hindi nila alam, wala din namang masyadong client doon, basta post lang sila ng post something. So I want this group to be different, no? I want this group to be as parang mentorship type na nagtutulungan tayo, natututo tayo sa isa't isa. Number 2, pag-usapan din natin doon sa loob ng group yung tamang pricing tsaka presyo. Magtulungan tayo doon kung paano nga ba natin yung kung paano ba natin masusustain yung kita natin by suggesting pricing option sa mga clients natin. So number 3, pwede rin ako mag-share ng tips and experiences ko doon from time to time. Pwede ako mag-post ng kung ano-ano lang, no? At pwede rin din kayong mag-post doon ng mga natutunan nyo
para makilala nyo din, baka mamaya may kapitbahay pala kayo na nanonood nito, tas ka-rental business owner din. So nakakatuwa lang para magkaroon tayo ng community kumbaga, and parang communication doon sa loob ng group. And at the same time, pwede rin tayo magpasahan ng clients. Siyempre, hindi pwedeng unit mo, kailangan mo ng unit, post ka lang doon, di ba? Kung sino yung pwede, kung sino yung pwedeng sumalo. So gawa natin ng system yun. Pero plano pa lang naman yun. If you want me to create that group, comment, join sa baba para malaman ko kung talagang gusto mo talaga na magkaroon ng ganong klaseng support system or group community. Gawin natin sa FB para maganda. So yun lang mga brother, kung mga may katanungan pa kayo, pwede nyo akong i-message sa aking mga social media accounts. I have FB page Brother Lino, Instagram at TikTok na din. So yun lang, message lang kayo. Gagawin ko yung lahat para makapag-reply kasi sobrang dami talaga minsan. Overwhelming, that's why I'm creating this video just to support you guys. Yun lang, sana may natutunan kayo. Follow, like, and subscribe at sama-sama tayo sa journey na to. God bless you, sana may natutunan ka.